Nandito si Beverly Makayayong. Okay. Hingi siya ng tulong, idol, tungkol sa pananakit sa kanya ng kanyang mister at hingi na rin siya ng tulong para susustento dahil gagamitin muna siya nito bago daw magbigay muna ng sustento, idol. Uy. May black eye yata si Madam, ma'am. Ay, Oh. Ito yung ayaw na ayaw ko makita. Grabe to. Ma'am, I'm so sorry. Ako pong nasasaktan. Nakikita ko po yung itsura nyo. Masakit po sa akin. Pero I have to ask you these questions. I'm sorry, ma'am. Paano nangyari yan, ma'am? Nung nakarang araw po kasi sir, nag-text siya sa akin na pumunta po ako ng boarding niya para kunin yung pera sa mga anak namin. Nagbibigay lang po siya 1,000, 1,500. Pero pag umaayaw po ako, sir, sabi niya, kung hindi ka pupunta, wala akong ibibigay kahit piso. Bahala raw po ako sa mga anak namin. Tapos pag magbigay po siya, dapat may trabaho muna ako. Trabaho meaning Pag walang ganun po, hindi siya magbibigay kahit piso po. na obligasyon naman talagang Opo, magbigay. kaya para lang po may dagdag po ako sa bigay ko sa mga anak ko. Kailan nangyari po yan, ma'am? Noong gabi po ng 19, sir, binaba ko na lang po yung sarili ko para lang Ano yung sabihin binaba niyo pong sarili niyo? Kasi ang tingin na lang po sa akin yan, sir, bayaran po. Parang ganun lang gusto niyang Paano ho palakasin. kayo nagkaroon ng black eye niyan? Kasi po, sir, nung pumunta po ako doon, parang naano na po ako sa galit ko, parang sa inis ko na wala siyang kusang magbigay ng pera. Kasi nagsabi ko po na kailangan nung bata ng dagdagan sa suporta kasi dalawa po silang aral. Okay. Tapos, parang naano po ako sa galit ko, naabutan ko sila na nag-inuman, siguro po napahiya ko, tapos napalo-palo ko po, ganyan, nakurot ko, tapos nag-away, wala raw pong respeto na ganyan. Alam ko pong napahiya ko siya, pero una na po sinakal ako, tapos nagpumiglas pa ako sa... Nag-inuman ho doon sa Opo, pero parang trabaho. nakasimula sa boarding po, sir. Mr. Edward Makayayong. Kasal po kayo? Pareho kayong apelyido eh. Kasal po, sir, kasal. Security guard ng Kemen Security. OIC pa man din. May rango po ito. Oo, sino po? Sir, Sir. Sir Edward, magandang hapon po, Sir Ed. Good afternoon po, sir, idol. Sir, andito po si Mrs. Meron po siyang black eye. Sir, Yep. meron po yan, sir, kasi sumugod po yan doon sa inuupahan kong kwarto. Okay. Nagkataon po na nagiinom kami nung kasama ko rin po sa kwarto na gwardiya po. Opo, Tapos sir. may isa po akong kaibigan. Basta na lang po yung sumugod. May mga kalmot na po ako at saka kagat sa braso at saka sa dibdib. Pero sir, kung bigla na lang kayo sinugod at nagkurot-kurot, pwede mo naman po sir siguro yakapin para hindi siya makapagpanuntok? O pwede mo siya i-restrain, hawakan yung kamay niyo. SG ka, alam mo yan, kasama sa training mo yan kung paano mag-restrain ng isa pong tao na nanggugulo. Opo, sir. Hindi po kasi yan, sir, nagpapahawat, sir, at saka ng lalaki po yan, sir. May mga hawak ba akong conversation ng lalaki niya at saka picture po nila, sir. Nagkasundo na po kami sa barangay niya, sir, kasi pinabarangay niya ako ora mismo nung gabi na yan. Okay. May pinirmahan po kaming kasunduan sa barangay 142 sa Caloocan. Okay. Pero sir, hindi pa rin sapat na dahilan yung mga binibigay mo laban sa iyong misis para siya suntukin mo at magkaroon ng black eye. Hindi po pwede ma-justify po kahit na ano pa pong klaseng kasalanan nagawa niya sa inyo. Hindi pa rin po talaga ma-justify. Wala ho talaga para siya ay bigyan ng black eye sa mata. Matagal na Opo, po sir. niyang ginagawa, Alam mo sir. ba sir na pwede kayo makasuhan dito sa Bausi? Lalo pat hindi din pala kayo nagsusuporta rin para sa bata. At ang pinakamasaklap, bago kayo magbigay ng suporta, kailangan mo muna siya. Totoo ba yun sir? Sir, hindi na po ako nagtitiwala dyan kasi iniputan po ako sa ulo niyan. Binibigyan ko po ng pera pero hindi pa ako sigurado kung napupunta sa bata. Ngayon po nagkasunduan po kami na Tumawag ka ididirect sa ako sa probinsya. magulang niya. Kaya po yan Papadala ako nagkaganyan. doon. Okay, sir, mamaya na po siya po yung nanlalaki, iniputa ka sa ulo. Doon muna tayo sa pananakit. Ito po yung black eye niya. Opo, sir. Alam ko naman po sila, mali po ako dyan. Okay, good. Dati mo nang ginagawa, Edward. Matagal na, 7 taon na akong nag-test. Hindi lang ako nagsusumbong kina nanay noon dahil ayaw kong masira ka sa kanila. Dahil ayaw kong nag-test ako. Wala akong pinagsabihan kahit sila sa kanila noon. Magsumbong yung anak natin noon. Inano ko pa na huwag magsabi. Kaya alam sabihin mo yung totoo. May kasalanan ng punot dulo nito eh. Hindi mo pa kasi aminin. Tayo, noon. Okay, sandali. Sir, so inamin mo yan na nasaktan. Sir, sandali lang sir ha. Anong Sir, ginawa mo? sir, excuse me, pasalitain kita mamaya. Ako muna sir. Okay, maganda po yun. Inamin mo yung kasalanan mo, yung pagsuntok sa mata niya. Isa yon. Now, sir, yun naman pong reklamo ni Mrs. na bago ka magbigay ng suporta para sa mga bata or para sa bata,
kailangan gagamitin mo muna siya. Bakit ganon? Ay, wala pong ganun, sir. Wag Ano yun? mong anuhin yan. Sabi mo sa akin, kung hindi ka Asawa ko pupunta po yun, dito, sir. Gusto naman- kung ayaw mong makuha yung kung ayaw mong bigyan kita ng pera, di sa iba ko na lang gagamitin. Total, pukpuk ka naman kasi yun ang turing mo sa akin eh. Ay, binabang ko yung sarili ko kaya hindi ko kaya. Sinikmula ko. Sabi ko, asawa ko naman to. Para lang may imang sa mga anak ko. Ang lakas naman Pumayag ang na loob ako. mo. Ikaw pang may karapatan Aminin mo yan. magpunta dyan. Dapat ako Hiwalay na ba kayo, dapat ma'am? ang magpupunta Hindi Magkasama. dyan. bang kaming totally na hiwalay yan, sir. Pero nung nagkagulo na po kasi, yung hindi na rin niya ako kinuntak kasi blinak niya po ako sa Facebook, sir. Pag kinukontak ko siya, kumbaga sa ibang number, binablock din niya ako noon, sir. Kaya halos hindi na siya rin, sir. Padala kahit yung motor namin, hindi ko alam na binenta niya, sir. Kaya may karapatan din po ako sana Of nung... course, asawa kayo Ang eh. dahilan, sir, wala kang karapatan dahil hindi pa tayo kasal nung nabayaran yun. Yun po ang ano niya sa akin, Maski sir. na. Hindi po, kahit di pa kayo kasal at Hindi- meron na siya kahit motorsiklo. Kahit piso nun, sir, hindi siya nagbigay, Okay. sir. Mr. Makayayong, Eh, sir. yung po motorsiklo, kahit na yung po'y binili nyo bago sa inyong kasal, may karapatan siya doon. Kaya nga may tinatawag na prenuptial. Sir, dinaon ko po yun yung pag-ano doon sa bagong motor po namin ngayon. Sir, yung May luma at bago lahat naman po po ng ari-arian kami, nyo, nung kinasal po kayo, lahat ng pag-aari mo, pag-aari na rin niya. Opo, sir. Aminado po ako dyan kasi conjugal property na po yun eh. Good. Eh, ba't mo binenta na hindi ka nagpapaalam sa kanya? Sir, kasi nang lalaki po yan noon eh, kaya di na kami nagkaroon ng magandang komunikasyon. Okay. Pinutol Sandali mo po, sir. dahil Sandali sa po, sir. babae mo. Ma'am, sige, pagbigyan natin to siya. Kanina pa niya pa ulit-ulit, parang sirang plaka na ikaw raw ay nanlalaki at iniputan mo siya sa ulo. Pakipaliwanag lang po, ma'am. Ay, naamin ko naman, sir, na nagkaroon ako ng relasyon sa iba. Pero noon pang wala pa kaming ganyan na ano. Siya na po, may naano na po akong Yeah, katext pero niya nung noon. kinasal kayo, nagkaroon ka ng relasyon sa iba. Hindi pa kami yung parang Hindi, Okay. kasal na po kayo. Opo, kasal na po kami, sir. Ilang beses po kayo nagkaroon ng relasyon sa iba? Isang beses lang, sir. Sa isang beses lang po ako pero hindi na po kami nagtuloy ngayon dahil gusto ko yung sa mga anak ko na lang din po yung pukusan ko. Pero siya, pa sila. Sila pa ng babae niya. At meron din siya. Meron, sir. Sino pong nauna sa inyo? Siya po, no, hindi ko po alam kung matagal na yun. Pero ako po, talagang aminado po akong may na po. Sabihin niya sa akin, sabi ko, kung ako, pero tapos na kami noon. Sabi ko, sir, siya, pinagyayabang pa niya yung babae niya na mas gusto pa niya yung makasama yun dahil mas mahal niya yun. Okay, so sir, Yun pang niya. pareho lang naman pala kayo na At mas gusto gumagawa niya ng kalokohan, sir. Hindi, sir, ginantihan ko po yun dahil ayaw niyang tigilan yung lalaki niya. Nung kinuha niya po yung bata nung... Hindi, teka muna, sir. Ang sinasabi niya, Yes, ikaw sir. raw nauna. Kaya May siya ka-text ka gumanti. na noon, Edward. Aminin mo na kasi. Hindi po, sir. Alam niyo po yan dito ng agency. Nung nag-leave po ako, Mali umiyak ka po kasi. akong umuwi rito, sir. Dala-dala ko yung isang anak namin. Tapos yung isang bata, sir, pag-uwi ko, dinala niya ng Cagayan nang hindi ko alam. Alam mo, Sir Edward, kakampiyan na sana kita kasi pareho tayong lalaki. Masakit para sa ating mga lalaki na iputan sa ulo ng ating mga misis. However, nung aminin mo na gumaganti ka lang, so ibig sabihin, quits, pareho kayo may kasalanan. So do not use that word na nakakaawa ka dahil iniputan ka sa ulo. Eh ganun din ginawa mo sa kanya eh. Iniputan mo rin siya sa ulo. Pareho kayo nag-iputan sa ulo. Pareho kayong marumi. Walang malinis sa inyong dalawa. Okay? Now, yung pananakit na lang po, pwede ka madimanda rito. Ma'am, anong gusto mo? Demanda natin, pakulong natin Oy, to? sir, matanggalan siya ng trabaho niya kasi yun ang pinagyayabang niya sa akin. Sabi nga sa akin, sir, bobo ka, wala kang isip eh. Hindi mo ako mapapatanggal sa trabaho, hindi mo ako kayang mapatanggal sa trabaho. Yun ang lagi, kasi ang trabaho ko, hindi yan sabi, pinagyayabang niya lagi sa akin yan, sir. Sir Yan Edward. ang niya sa akin. Sir, Kung matanggalan dapat niya ng trabaho, sir, tatanggalin na yan para Sir, the only way out here is kung mag-usap po kayong dalawa at makumbinsi mo siya na wag na ikaw ang tuluyan para hindi ka na masibak sa trabaho at hindi ka na makulong. Dalawang mangyari dito, sir. A, ikaw po ay masisibak sa trabaho. Given na po yan. And then B, ikaw po ay makukulong. Given na rin po yan. Yun nga lang, medyo matatagalan tayo doon sa ikaw ay makukulong dahil may proseso po yan. Magpa-file siya ng case and then akit sa piskal, magkakaroon resolution, may hearing ka and then makukonvict ka. Pero yung pagkakasibak, mabilis lang ho yun. Bigyan kita pagkakataon, kausapin si Mrs. Subukan mo. hello? Hello? Ba't ganyan naman ang ginawa mo? Kahit Pinirmahan ano, na tayong wag ka na. kasunduan na. Natakot na ako sa Pinapalaki mo talagang kasunduan problema natin. kasi alam kong itatakas mo yung mga anak ko.
Ganun, magpapadala naman ako sa mga Hindi bata. May na, ano na kahit tayo, huwag nga sinunduan masama, na. yung pananakit mo sa akin kasi, alam mo na, Pakulong mo 7 ako, taon ako pakulong mo nagtiis ako, sa'yo. okay lang. Para kung saan ka masaya, pakulong mo ako, okay lang. Yung ano mo, nung sa kasunduan natin, mas gusto ko yung ano sa suporta nung kasabi mo Ayaw mo kasi, kasi ng mga bata pag pinakulong napunta sa kita, akin pag minsan. nakulong ka, Pinuputulan pag mo na ako nakalaya pag ka, kinakausap gagantihan sila mo eh. ako, gagantihan mo yung pamilya ko. Isa lang. Sir, isa-isa lang po. Ma'am, hayaan na muna natin siya magpaliwanag. Kapag hindi niyo po gustong paliwanag, di puputulin ko na po conversation niyo. Tuloy na po tayo sa Opo, korte. Sige lang, Ano po? makulong ako, wala namang kaso yun. Kasalanan ko naman na nasaktan kita eh. Okay? Pero may kasunduan na po tayo sa barangay. Ba't ka pa nagpunta dyan? Pinapalaki mo lang kasi ang problema mo. Hindi ko pinamahal. Alam mo, sir, hindi niya pinapalaki yung problema. Lumalaki ang problema, sir. Ako po, ngayon ko lang nalaman to, nakita ko na po ang dahilan kung bakit. Mataas po yung pride nyo. Hindi ka man lang marunong mag-sorry. Yung pong ine-expect niya at ine-expect ko na nung sinabi ko mag-usap muna kayong dalawa, bigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaayos, ang una mo dapat bungad, I'm so sorry. Diba? Pakumbaba ka, tumika ng sorry. Kaso sumusumbat ka pa. Yan ba yung klaseng sorry mo? Magsumbat ka? Tapos sabihin mo pa, okay lang, pakulong ka. Nagmamayabang ka Gusto ko pa. nga mag-sorry ako yung kami lang dalawa. Makakahiya naman po yung parang ano. Sir, yung pagpunta niya rito para ipakita yung kanyang black eye, malaking kahiya niya para sa kanya. Yung pinakita niya dito, ngayon, nakitang-kita po ng buong mundo, yung black eye niya. Malaking kahiyan para sa kanya yung tiniis niya para malaman yung katotohanan. And also para yung mga lalaking katulad mo mabigyan ng leksyon at malaman nila anong klaseng karakter meron ng isang Edward Makayayong. Yun po yung purpose niya. She's trying to get justice not only for herself, para sa mga kababaihan na rin. Yes sir, yun po yung batas eh. Okay lang po. Masunod po yan. Makukulong ka at matatanggal ka. Hindi, okay lang sir. Baka ganyan po. Yun naman yung gusto niya siguro eh. Kung patatawarin niya ako, para sa mga bata sana, ikaso mukhang wala po yan alam magpatawad eh. Ma'am? Di sir, mas gusto ko yung ano yan, mapagdusaan na lang po yung ano. Wala naman kasalanan yan niya, hinangad sir. kung di pabagsakin ako. Dati nung nag-guard pa ako sir, di naman ako inabol-abol niyan eh. Ngayong nagkakaano na ako sa trabaho, saka lang yan nagkakaganyan Kasi noon, walang pakiyan. yung karapatan ng mga anak sana natin, kung ayaw mo na sa akin, di ko naman ano, yung Hindi, suporta. pakulong mo na lang ako. Oo, okay Kaso lang, kahit matanggal ako rito. Ako na ano nyo pa ako mismo ng babae magre-resign mo eh. dito. Yung mga ano nyo, Okay, mga sir. balang. Ako, nandito lang ako, di naman ako alis eh. Sandali po, Okay sandali lang, po. Bilin. Sige lang. Okay. Ma'am, nagsusuporta ba siya? Hindi. Hindi sir, nung, Okay, may trabaho kayo? meron po sa palengke pa ako sir. Alright. So, kung hindi rin lang siya nagsusuporta, wala ka na inaasahan sa kanya, so hindi po mabigat na para siya ay makulong, total, meron ka naman trabaho. Buti sana kung siya lang ang pinaka main source of income ng family. Na kapag siya ay nakulong, gutom kayo. In this case, hindi. Pag nakulong siya, hindi kawalan. Dahil ever since hindi naman siya nagbibigay ng support. Tama? Then, nakuha mo na. Gusto ko manggaling sa bibig mo. Anong gusto mong mangyari ngayon? Kung wala siyang kusang ano sir, magbigay ng support na walang kapalit, mas gusto ko na mawalan siya ng trabaho. So, sir, medyo lumambot si Mrs. Sabi niya, parang ang tema, pag nagbigay ka, dapat kusa at walang kapalit na pag... Wala po sir kasi nagkapirmahan na po kami na wala nang pakialaman sir. Binibiro ko lang naman po yan. Hindi naman kasi mabiro yan. Biro ba yung pagsuntok sa mata ng isang partner? Kasi Ng sir, Mrs.? yung ano po, yung sabi ko na bayad muna kasi parang niluluko ko lang dun sa nangyari nga sa amin. Pero masakit sa Ginagawa akin naman niya yun. kasing totoo. Kasi babang tingin mo sa akin noon. Para namang di mo kilala na pala biro. Kilala pa biro. Ang kilala ko lang sa'yo mapabaya ka sa pamilya kasi noon pa nga lang nagkaroon ka ng pamilya, pabaya ka na eh. Paano mo naman? Sige lang, ipakulong mo na lang ako. Huwag mo na lang akong ganyanin. Pwede mo naman akong pahuli rito. Di naman ako tatakbo sa kasalanan ko sa'yo eh. Parang kinukonsensya ka niya, Kaya ma'am. nga nang reverse Pakulong mo na lang ako. Oo nga, reverse Parang psychology ang ginagawa sa'yo. psychology Ikaw na eh. yan. Hindi ako Oo, makikialam eh. kasi desisyon galing sa'yo. Reverse psychology ang Dapat ginagawa kung ano niya. yung dapat sa kanya sir, gawin na lang. Pakulong na lang yan. Narinig mo, pakulong mo na raw siya. Kung diyan ka liligaya, na gets mo? Anong yung sasagot mo? Tuloy pa rin yan sir. Para Sure ka? pagbisan niya. Oo sir. Ma'am, kasi ayoko masayang yung oras natin lahat dito. Kasi kapag oras na sinabi mong kulong, ngayong araw na ito, bago mag-5, punta tayo sa Kamkrame, sa Women's and Children's Desk, Oo sir. sasampa ka ng kaso.
tomorrow, aakyat yan sa piskal. Opo, sir. In a Nandito matter of naman po ako month, sa less agency, than a sir. month, lalabas yung resolusyon. Pag lumabas yung resolusyon, mawawaran siya. Siguro by next year, February, most likely, meron ng warrant ito. Pero yung kanyang trabaho, bilang isang SG, ilalakad natin sa kamkrami sa SOSYA, yung SOSYA mismo ang magtatanggal sa kanya ng lisensya dahil nga po sa pambubugbog sa kanyang asawa. So matatanggal siya at makukulong. So ang gusto ko kapag inumpisahan po natin to, tatapusin natin. Ayoko naman po ma'am na kapag tinabaho na natin and then after 2 days o 3 days na i-file na lahat-lahat, biglang atras. Dissident na ako, sir. Sure ka? Opo, sir. 100%. Opo, sir. Ayaw mo na magpaayos. Paano kung magkita kayo at mag-usap kayo para sa bata? Ang inaano ko lang, sir, kung ganito na hindi pa siya maanuhan. Yung may ano kasi alam niya sa trabaho ko, sabi niya sa akin noon, kasi binantaan ako niyan, sir eh. Kung ako sa'yo, umuwi ka ng probinsya kung ayaw mo may mangyari sa buhay mo dyan. Totoo ba yon, Sir Edward? Tinext niya po sa akin yan, sir. Sinabi mo na Hindi po, kung... sir. Puro gawa-gawa Hindi, na lang yan. hindi kasi ako alam gumagawa, niyang hindi nandyan na, ako sir. mag-ano dito para gumawa. Sabi Sabi mo pa mga nga eh. text dito, text mo sa akin kung nandyan lang ako kay Sir Tolpo, ipapakita ko rin sa kanya Oo. kung maganda yung kaya, mga text mo. hindi, kaya sabi ko sa'yo, sa galit ko noon, sabi ko sa'yo, sana Okay, sir, mamatay ka na ganito, lang. sir, ganito, sir. Why don't you come over at mag-usap kayo at kung may papakita mo sa amin na ikaw ay isang battered husband at si Mrs. ang nauna at bago siya nandalaki, palagi kanya sinasaktan at binubugbog, then it is a different story. Then pipilitin ko mag-usap kayo dahil pareho naman pala kayo may kasalanan kasi ikaw pala isang battered husband. So ikaw ay gumaganti. Kung mapapatunayan mo yan, then ang gagawin ko, pag-usapin kayo. Total, nag-usap na pala kayo sa barangay. Pero kung wala ka mapakitang ebidensya, na Meron siya, po, sir. Dala-dala ko po, sir. sige, pwede ko kayo mag-usap bukas. Kasi yung trabaho ko po, puro pang-araw. Ano nga ang araw pwede ko mag-usap? Magpapaalam pa ba ako, sir, sa agency kung kailan po ako pwedeng payagan. Pero ma'am, Saan po, sir? nakapag-medical ka na? Wala po Ah, akong pa-check up, sir. Ngayon, magpa-medical ka na habang meron pa yan. Magpa-medical ka, magpa-bladder ka. Kaming gagawa niyan ngayong mismong araw na ito. Para just in case, kung talagang tutuloyan mo na, yari na. Sasamahan ka na namin sa Women's and Children's Desk for the bladder and for the medical check-up sa Kamkrame. So sir, Monday makakapunta ka? Sige lang, sir. Okay lang po. Sige po. Sige po. Salamat po Mr. Edward Makayayong. Magandang Sige, sir, hapon po. salamat po. Nandito ulit ngayon si Beverly Makayayong. Ito, idol, yung humingi ng tulong sa atin sa ginawang pananakit sa kanya ng kanyang mister na SG. Gusto niyo po makausap na si Sir. Papasukan natin si Mr. Edward Makayayong. Magandang hapon po sa inyo, Sir Edward. Magandang hapon po, Idol. Umpisahan po natin kay Mrs. Ladies first po, Sir, ha? Sige po, sir. Ma'am Beverly, andito na po si Sir. Meron kang gustong sabihin. Kasi dati yan, sir, na nangako na po kasi na hindi na po mananakit. Kaso po ulit-ulit po. Makailang beses na po kayong sinuntok? Maraming beses na kahit nagsama kami sa isang linggo, maganda rin yung wala akong pasa. Mga 3-4 ganyan po ako saktan. Hindi po yan totoo, sir. Totoo yan, magsabi ka ng totoo. Sana Kahit nga natutulog ako, dinuduran mo ako. Sana Tinatadya ka na lang nagpabarangay ng ka. kapatid mo. Nandoon ko tayo sa lugar ng pamilya mo, ah. Kaya nga hindi Hindi kita sana sinusumbong binugbog ako mo. ng mga kapatid mong Kasi puro nga hindi lalaki. nila alam yung nangyayari noon. May tatago mo ba sa kapatid mong ganyang pasa? Kasi sa mata, hindi mo ginagawa, sa katawan ko lang yun noon, Edward. Sir, Magsumbong gusto lang po yung niyang anak. pagtakpan yung katarantaduhang ginagawa niyan. Hindi Ano po yung ginawa niya? ko. Ito, sir, dala ko po yung mga ano. May gusto nga magkaso dyan, sir. Ako pang binaliktad mo, ah.